Ako na po tayo dito sa ating tanong mo, sagot ko portion. Ah, galing po kay Chantal Broas of Tagbina, Surigao del Sur. Ang tanong niya, gaano kalakas po ba ang isang agila? Abay, kayang hilahin, palipad ng agila, ang isang maliit na aso. Minsan nga, usap pa eh. Bukod dyan, kaya nilang lumipad ng hanggang 10,000 feet. Ang paningin nila ay 8 beses na mas malakas kaysa tao. Pero ang hinangaan ko dyan sa agila, ako kasi engineer, Dave, no, mga estudyante, pag tinanong ako kung ano yung favorite bird ko, ang sinasagot ko dalawa eh. It's either yung Glenn, yung crow at saka yung agila. Kasi yung crow matalino. Ano yan eh, mahusay yan eh. Mahusay humanap ng pagkain. Meron siyang sariling diskarte, kakaibang diskarte para mapalabas at mahuli yung kanyang prey, no? Tapos, yun namang agila, ang napansin ko, kaya niyan lumipad ng mag-isa eh. Hindi yan bumabarkada sa mga pipit, sa mga maya na parang katumbas ng mga walang kwenta. Alam mo yun? Kaya niyang yung mga storm, gustong-gusto niya yan ng bagyo. Pumapaibabaw yan, sinasamantala niya to glide better and stronger. Basta maganda ang agila, ang paningin nila 8 beses na mas malakas kaysa tao. Kaya halimbawa, meron siyang nakitang deer doon sa banda roon. Yung kaya nating makita sa kanya, napakalakas ng kanyang paningin diyan at yung vision niya. Yan ang agila. Okay? Galing naman kay Kier Dave Espina ng Candelaria, Quezon. Ano po ba ang phobia sa mga hayop? Ang fear of animals, yan ay zoophobia. Ha? At ayon sa mga eksperto, ang top 10 ng most dangerous animals sa mundo ay ang sumusunod. Number 1, lamok. Ang liit, no? Pero nakakamatay. Kasi yung proboscis niyan at saka yung malaria na dulot sa mga tao. Kaya takot ang mga Hapon noon, Glenn, sa Pilipinas noon. Hindi yan basta napunta sa isang lupalop na alam nilang laganap ang malaria. Takot sila sa ganun. Yung pangalawa, ahas. Marami dyan sa Snake Island. At saka dyan sa Australia, nandyan yung mga most venomous, mga pinaka-makamandag na mga ahas. Okay, ayoko niyang ahas sa totoo lang. Hindi ako magiging ipokrito sa inyo. Ayan ang ayoko. Takot ako sa ahas, saka sa kidlat. Totoo lang. Yung kidlat, pag tinamaan ka, tostado ka kaagad eh. Yung ahas naman, I find it slimy, saka parang reminds me ng sumpa noon sa mga unang tao na sumuway sa utos ng Diyos na huwag kakain ng bungang kahoy, di ba? Pangatlo ay pating. Pero may mga bati sa research, ang pating hindi ka naman basta lalapain yan kung for some reasons hindi totoo yung kapag halimbawa merong tao who plunge into the water, basta na lang lalapain. Hindi. Ang isa sa mga factors yung droplet of blood mo, isa yan, naaamoy nila kaagad yan. Marami. Tsaka yung pag masyado kang active sa tubig, isa yan. Mas priority daw niyang kainin yung kapwa mga isda. Okay. Pang-apat ng aso. Bakit? Dahil sa rabies. Kaya ipa-vaccine nyo yan. Ipa-bakunahan ninyo. Ipa-ano ninyo ng anti-rabies. Yung assassin bug, sakala nyo ng maliliit yan. Pero dahil sa Chagas disease, nakakamatay po. Ang scorpions, pang-6, pang-7 ang crocodiles. Ang pang-8 elepante, madaganang ka ba naman ng elepante? 'Di ba ginagamit nga sa mga sa mga pakikidigma noon. Yung pong hippopotamus, isa pa 'yan, at ang leon na sinasabing king of the jungle. Bakit ba pag tinanong ng anak ninyo, why is it that lions are considered king of the jungle? Paano sasagutin? Hindi pwedeng basta lang ang sagot, kailangan you answer it intelligently. They are considered the king of the jungle because they are strong and brave, 'di ba? O pag tinanong naman ang aso, why is it considered man's best friend? Di pasagutin niyo yung anak niyo, dogs are considered man's best friend because they exhibit love for their masters unconditionally. Walang hinihintay na kapalit. Meron nga eh. Kaya ka lamang kakausapin o lalapitan pag may napapakinabang sa'yo, di ba? The loyalty stops once you stop giving. May mga ganyan. Nako, magaling lang sa pasalubong, magaling lamang pag manghihingi, pero pag walang mapapala, pag yung tao, alam nilang walang magagawa sa kanila, ganun nila tratuhin. Doon malalaman ang isang maayos na tao. Kung paano nila tinatrato yung mga taong walang magagawa sa kanila. Wag magaling lamang doon sa mga mayayaman daw at mga may napapala sila.
Pero hindi doon sa mga medyo nasa lower level, ay nako, mahirap yung ganyan. Galing po kay Darlene May Pedrosa ng Team Pubutan. Mabuhay kayo dyan sa abroad ha. Ano po bang masarap na merienda sa Cambodia? Abay, nagsawa ka na sa mga merienda dito. Okay. Subukan mo ang fried tarantulas. Fried tarantulas. Marami nito sa bayan ng Squon sa Kampong Cham Province. Masarap daw, oo, crunchy at madaling mabili sa mga roadside stalls doon. Glenn, ikaw ba ano bang